sugatang laman, pinahayag niya'y walang import na pagmamahal sa sanlibutan. Na bawat hapay ligaw, pinikay ang kanyang buhay at pag-ibig niyang banal. Kanino pa matatakot, kanino pa masisindak ang tulad kong angki, kaligtasan ang buhay ko ngayon, walang kasing ligaya. Ang dati kong anyo ngayon'y kanyang binago na. Tangan ko'y kaligtasan na, isisigaw sa mundo. Sa bisig ni Jesus, mahihimlay ang puso ko. Ang hiram kong buhay, binigyan ng saysay, hinubog niya't nililok ayon sa kanyang kalooban. Narito ngayon, tanggapin haing buhay nila ang tagapaglingkod ng Diyos sa kanino man. Kanino pa matatakot, kanino pa masisindak ang tulad kong angki, kaligtasan. Ang buhay ko ngayon'y walang kasing ligaya. Ang dati kong anyo ngayon'y kanyang binago na. Tangan ko'y kaligtasan na, isisigaw sa mundo. Sa bisig ni Jesus, mahihimlay ang puso ko. Ang buhay ko ngayon'y walang kasing ligaya. Ang dati kong anyo ngayon'y kanyang binago na. Tangan ko'y kaligtasan na, isisigaw sa mundo. Sa bisig ni Jesus, mahihimlay
Magandang gabi po sa bawat isa. Isang mapagpalang feasting on the divine verses po para sa ating lahat. At salamat sa napakagandang opening number na inawit po ni Sister Kat. At ngayon po, live kasama ko po sila rito. And we would like to congratulate them sapagkat sila po ay katatapos lang na i-accomplish po ang kanilang pag-iisang dibdib. Ano po? So, kaya mabuhay ang bagong kasal. So, kasama natin si Brother John Efren at si Sister Kat Efren. Okay? Mr. and Mrs. John and Kat Efren. At gusto nating i-shout out po sila Pastor Ariel Efren ng Grace Baptist Church, San Pedro. Shout out po sa inyong lahat. At syempre po, para parehas, i-shout out din po natin ang Living Water Baptist Church Sampaloc sa panguna po ng magiting din po nating pastor, Pastor June Salcedo. Kaya thank you so much sa napakagandang opening number. And I would like to welcome everyone, yung mga nauna po sa ating pong panunood ngayong gabing ito. Thank you so much sa inyo pong patuloy na pagtangkilik para sa ministeryong pinagpala ng Diyos at ministeryong nagiging pagpapala sa bawat isa po sa atin. At ngayong gabing ito, of course, yung mga churches po natin, outreaches po natin. In fact, alam ko po na talagang medyo may hirapan po ako ng 6:30 pero nag-workout po tayo. Nag-workout po tayo para at least alam ko pong nami-miss po tayo ng marami. Ako naman po, miss ko na po talaga kayo. At nais nating ipaabot po, galing po ako sa funeral service kanina para sa pamilya po nila Brother Bert, Sister Glessy, yung kabuuan po ng kanilang pamilya sapagkat namatay po ang mother po niya at inilibing po kanina, ano po? So, kaya doon po nanggaling ang inyo pong lingkod. And I praise the Lord sapagkat at least nakapag-workout po tayo to express our sympathy po sa kanila at nakapagbigay po tayo ng message of hope at message of comfort para po sa kanila. So, ganun din po, ngayong gabi, nais po nating batiin ang mga birthday celebrants. Of course, Living Water Baptist Church, shout out sa inyong lahat at talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon sa talagang unawa po ninyo sa klase ng ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon sa inyo pong pastor. Ano po? Thank you so much for being so understanding and for being my prayer warriors. In fact, I can say na kayo po ang aking unang mga supporters para sa ministeryong ito. Kaya talagang alam ko po na kaluguran po ng Panginoon yan. At to tell you honestly, talagang sa ngayon po, hirap pa rin po tayo sa kumpletong oras ng tulog. Ano po? Kaya kung ang tulog po ay totoong nagpapalaki, yan po ang dahilan kung bakit ako po ay maliit. Ano po? So, kaya please continue to pray for my health. At yung adjustment po talagang hindi po madali. We would like to congratulate also ang Bible Baptist Temple sa panguna po ni Doc Emerson Cruz sa kanila pong naging matagumpay na Revival Sunday. Nung linggo, siyempre po, Revival Sunday, nung linggo po yan. So talagang very successful po and I would like to thank the church for being so generous, hospitality. Maraming salamat. So shout out sa Bible Baptist Temple. At ganyan din po, nais nating batiin ng advance happy anniversary po ang Blessed Hope Baptist Church ng Bulacan sa pangunguna naman po ni Pastor Delpin Diato Jr. Sa mga nagpray po sa aming lakbay, ministeryo sa Amerika, thank you so much po at masasabi po namin na talagang ang Diyos ay kumilos na makapangyarihan, maging yung naging protection po sa amin. I know, narinig niyo po yung testimony ni Preacher Jabez, isa po yan sa kapahayagan ng talagang masasabi nating kadakilaan ng Panginoon. Ano po? So, kaya thank you so much. Yung prayer po ninyo, it means a lot. Napakalaking tulong po sa ministeryong ginagampanan po ng inyong lingkod. And I would like to take this opportunity to thank everyone, especially yung mga nag-host po sa amin sa Amerika.
At congratulations po sa Wilshire Baptist Church sa kanila pong naidaos na anniversary, and thank you for the privilege to be considered para po maging speaker sa inyo pong anibersaryo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. So this time, babati naman po natin ang mga birthday celebrants. Binati natin ang ating mga kapatid na ito na ngayon ay isa na sa Panginoon, di po ba? Si Brother John at si Sister Kat. So sila po'y pinag-isa na ng Panginoon, and it is really a perfect match. Pareho pong faithful sa gawain ng Panginoon, very supportive, at nakita nyo naman po ang kanilang buhay pagmiministeryo. At kung napanood nyo po ang kanilang kasal, naku, na-miss ko po ito. Na-miss ko po ito. Importante po sa akin, pero yun nga po, tawag ng ministeryo, so hindi po nangyari na ako po ay maging presente sa kanila pong actual wedding. But I am rejoicing with them, at napanood ko po yung kanila pong kasal at napakaganda po. So kaya congratulations po sa lahat ng mga naging bahagi ng matagumpay na pag-iisang dibdib ni Brother John at Sister Kat. Ayan. Abangan po natin ang mga susunod na yugto sa kanilang buhay pag-ibig. Okay, so yan po. Batiin natin ang mga birthday celebrants po natin. Ang aking pong kaibigan at kamanggagawa. Nais nating batiin po si Pastor Ernesto Duero. Happy birthday po, Pastor Ernesto Duero. Ganon din po, birthday din po ni Judge Surado de la Peña. Happy birthday po. Si Mary Loida Manglinong. Happy birthday din po sa inyo. Ganon din po, nais nating batiin si Ma'am Conaida De Pano. Happy birthday po. At gayon din po, syempre pa, last but not the least, and we would like to thank the Lord for His life, ang isa po sa ating maaasahan at inaasahan sa gawain po ng Living Water Baptist Mission, London. Walang iba kundi ang magiting nating Preacher Jerry Orge. Happy birthday, Preacher Jerry, at naway patuloy kang magpagamit sa Panginoon. So yan po ang ating mga birthday celebrants, at para naman po sa mga nagse-celebrate ng kanilang anniversary ngayon, nais po kayong batiin ng kabuuan po ng feasting ng happy anniversary. So nais ko lang din po na i-shout out po natin ngayon yung ating pong mga ministeryo po, hindi lang po dito sa bansang Pilipinas. Of course, si Pastor Enricel Mariano ng Canada. Ganon din po si Pastor Jerry Orge at sila preachers po natin sa London. Preacher Nick Solina, Preacher Mio, ganon din si Preacher JP Perez. So shout out sa inyong lahat at sa mga kapatiran natin. Shout out din po kay Pastor Robert Berba ng Japan, at ganon din po syempre sila Pastor Mark J, and please continue to pray for the whole family sapagkat medyo physically under attack po sila, but we praise the Lord sapagkat nakalabasan po sa hospital ang kanyang mga anak. So ipag-pray po natin patuloy ang Loyola family, ang missionary po natin sa Japan, at ang magiting na manggagawa ng Panginoon sa Pampanga. Shout out din po sa mga kapatiran natin sa Pampanga. Okay? So, syempre pa, si Pastor Andy Mananon at Pastor Genesis Permalo ng Italy. Okay? Shout out po sa mga kapatiran natin sa Italy, at patuloy kayong isinasama po namin sa panalangin. Ganon din po, mga minamahal, nais natin pong batiin din po si Pastor Nelson Cadena at ang magigiting na deacons and preachers at ang mga members po ng Living Water Baptist Church Paris. Alam niyo po, yung growth nila talagang tuloy-tuloy po yan. At naka-fellowship ko po si Pastor Nelson Cadena, and it is really great and wonderful to know. Imagine nasa ibang bansa po sila, pero ang attendance po nila nasa 100 na lagi, pataas po yan. Wow, what a ministry. And I believe one of the reasons, it is because of the humility, because of the good attitude of Pastor Nelson. Kaya, thank you so much, Pastor Nelson. Si Preacher Sir, ipag-pray din po natin patuloy si Preacher Sir, at sana po yung setup po natin sa ministeryo. Mga anak sa Japan, ayan, mga anak natin sa Japan, syempre, binabati kayo ng inyong pastor, at ang prayer ko talagang patuloy kayong pagpalain at palaguin ng Panginoon. So,
halatang halata na medyo matagal akong nawala. Yes. May mga difficulties po ako noon nung nasa Amerika po ako sapagkat most of the times nasa biyahe po kami. So meron akong problema sa wifi at yun po ang reason kung bakit kahit sinasabi ko kay Pastor Jed, ako muna ha. Pero pagkatapos po na makita ko yung situation, tatawag ako para sabihin ko pong mukhang imposible, may hirapan po ako. So kaya I would like to take this opportunity to thank all of my relievers dito po sa Feasting on the Divine Verses online ministry na ginagamit po ng Panginoon. Deacon Bong Bernales, shout out sa iyo. At syempre, maraming salamat sa iyong patuloy na kasigasigan at kasipagan sa pakikipagtulungan sa ministeryong ito. Of course, si Pastor Poy, ang evangelist po natin. By the way ha, happy anniversary din po. Belated happy anniversary sa Living Water Baptist Church sa Bae, Laguna. Congratulations din sa tagumpay ng inyo pong anibersaryo sa celebration po ninyo. So, ganun din po yung mga pastoral staff natin. Okay, pangunahin na po sila Pastor Norman, si Pastor Jed, ganun din si Pastor Mark J. Kahit nung nasa Japan, talagang nakikipagtulungan sa atin. At ang magigiting na preachers ng Living Water at ng Victory Fundamental Baptist Church. Maraming salamat sa inyo. Okay? So, sa ngayon po, yan muna po ang ating pagbati. And please understand, magpe-pray po tayo, pero sa prayer po natin, kung ano po yung maging leading ng Espiritu ng Diyos na aking pong ipapanalangin. So ito po ang aking ipagpe-pray ngayong gabi. At sa bawat isa po na nakasubaybay ngayon, it is good na sa ating pong pagpe-pray, yung pong mga gusto po nating hilingin sa Diyos. Habang ako po'y nagpe-pray, sumabay po kayo. And then, kung meron po kayong nababasa, nakikita na prayer request ng mga kapatiran po natin, please, naririnig po yan ng ating Panginoon. Kaya ipanalangin po natin ang alam nating mga prayer requests ng iba nating mga kasama dito po sa ating pong online ministry na ito. Sige po, let us go to the Lord in prayer. Aming dakilang Diyos, aming amang banal, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkatunay na napakatapat at napakabuti mo sa amin. Lord, thank you for all the blessings na nai-enjoy po namin sa buhay na ito dahil sa iyo pong kabutihan. Panginoon, sa iyo pong araw-araw na pag-iingat, sa iyo pong araw-araw na probisyon, sa iyo pong pag-ibig, pagmamahal sa amin, sa pagkalinga at paglingap mo sa amin, sa naging pagpapagaling mo po ng mga may karamdaman, sa naging pagtugon mo po sa mga naging suliranin namin, at sa naging provision mo po sa kakulangan namin, Panginoon. Thank you so much for all the answered prayers, and I pray, O Father, that tonight, as we come to you, nawa linisin mo po ang aming mga puso at bigyang pansin mo po ang aming mga kahilingan. Salamat po sa naging paggamit mo po sa iyong lingkod, sa amin pong naging lakbay ministeryo, at sa pagkakataong ito, alam mo po ang pagnanais ko na patuloy pa rin maging pagpapala sa ministeryong ito na ipinagkatiwala mo. Ito po ang online ministry na talagang mula pa noon dakilang Diyos, ang pinakalayunin, maipalaganap ang iyong salita at maidambana ang iyong pangalan. Thank you so much sapagkat ginamit mo po ito sa maraming buhay at salamat din po sa mga ginagamit mo sa ministeryong ito. O Diyos, dalangin ko po na ikaw ang siyang magbigay pansin, patuloy sa mga may karamdaman pa, ang aking pong patuloy na hiling para sa mahal kong kapatid, kay Aida, nawa Panginoon, lubusan mo po siyang pagalingin, palakasin, tulungan mo po na mais yung kanya pong pain, dakilang Panginoon. May your powerful hands, may your healing hands, O God, ang talagang umabot sa kanya. Ang nanay ko po, ang aking mahal na inang, nawa dakilang Diyos, palakasin mo pa po siyang patuloy at ang hiling ko po ay ang maayos pa rin kalusugan sa kanya. Dakilang Diyos, lahat po ng mga may karamdaman na nais po naming ilapit sa iyo, nawa dakilang Diyos, sila po'y abutin mo ngayon sapagkat nalalaman po namin na ikaw ang tanging dakilang manggagamot. Si Nanay Ping, Panginoon, hiling ko rin po ang paghipo mo sa kanya pong tay, Panginoon, sa kanyang naging pagkabagsak dakilang Diyos, nawa maging maayos ang lahat. Thank you for your miracle, Heavenly Father. Ganun din po, hiling ko na ikaw din po, dakilang Diyos, ang siyang magbigay lingap
sa mga meron pong presenting laban sa buhay po nila. Maaaring ito po'y problema, maaaring ito po'y kagipitan, pangangailangan, dakilan Diyos, yung pong kahilingan po ng Living Water Baptist Mission, Milan, Italy, Panginoon. Sa iyo po namin patuloy na pinagkakatiwala ang kalubusan ng lahat ng kakailanganin para sa accomplishment ng aming pong prayer para sa property po nila. At gayon din po sila Pastor Robert, nakakita po sila ng place. Ikaw po dakilan Diyos ang kumilos at gumalaw upang sa pamagitan po ng iyong kapangyarihan, ito po ay kanila pong mai-accomplish dakilan Diyos. Mai-accomplish po ito ayon sa iyong kalooban. Ganon din po, aming Ama, hiling po namin, patuloy ang ministeryo po sa London at nawa ang magiging celebration po ng anniversary ng Living Water Baptist Mission London ay maging matagumpay. Hinihiling po namin na ikaw maghahanda ng mensahe at maglalagay sa puso ng aming pong speaker, si Pastor James Kabutahe. Bigyan mo po siya ng wisdom at ng guidance for the right message to share. And I pray, O God, na ang lahat ng preparation, ito po ay maging maayos. Ganon din po yung mga activities po nila doon sa London at ang mga suportahan po nila sa mga gawain po, Panginoon, para sa iyong kaluguran at sa ikatitibay ng mga ministeryo. Ganon din po, O Diyos, ang hiling po namin na ikaw ang siyang patuloy na magbibigay pansin sa amin pong mga araw-araw na pangangailangan, dakilan Diyos. Lahat ng naabot ng ministeryong ito, anuman po ang specific request, nawa dakilan Diyos, ito po ay mag-grant, Panginoon. Ang amin din pong nalalapit na anniversary, nawa dakilan Diyos, muli po, maging kaluguran mo po ito, magbunga sa buhay ng bawat mananampalataya, patuloy na kalaguan ng Living Water, ang aking pong panalangin, at ng Victory Fundamental Baptist Church. Ganon din po ang Blessed Hope Baptist Church Bulacan, so magiging celebration po nila this coming Sunday. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ng lubusan ng lahat. Dakilan Diyos, aming Ama, ikaw ang aming pong patuloy na pinagtitiwalaan, maging ngayong gabing ito na kami po ay iyong pagpapalain sa pamagitan ng iyong banal na salita. Panginoon, muli po, sagutin mo po ang aming mga kahilingan sa iyong tamang panahon at sa iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay.
Thank you now for giving me a reason to live. You're all I need. You're the Lord of everything, all I need. This is why I humbly sing. Your strength is sustaining, and your grace has made me free. You're my heart's long desire. You're all I need, all I need. More than enough, you're all I need, all I need. You are all I will ever need. Amen. Sulit na sulit po ang dalaw ng aking pong magandang inaanak. Ano po? Thank you sa mga awitin. And you know, sa usapang Kristiyano po, awitan pa lang, pagpapala na. By the way, belated happy birthday nga pala sa aking matalik na kaibigan, Kuya Romy C. Belated happy birthday sa iyo. At naway gamitin ka pa ng Panginoon, particularly sa gawain nyo dyan sa People's Baptist Church. Okay? This time, nais ko po na imbitahan ang bawat isa. Okay? Kung may Bible pa po kayo, kunin na po natin mga Bible. And gusto ko lang po na ma-extend yung blessing ng Panginoon sa naging pangangaral ko po nung Sunday sa revival meeting po ng Bible Baptist Temple. And I believe marami pong mga Kristiyano ang nangangailangan po ng message na ito. Nais ko pong pasalamatan si Pastor Neil Kekep, ganon din po sila Deacon Bong Bernales sa ilang mga pagtalakay na ginawa po nila para magbigay pansin po sa ating pong ipinagdiriwang na buwan para sa mga pastor. Actually po, hindi lang po ito Pastor's Month, pati po yung mga teachers, di po ba? So, kaya sa atin naman, sa naintindihan po natin, sa usapang bibliko, ang ibig ko pong sabihin, sa turo ng Bible, hindi naman talaga tayo doon sa month dapat nakadepende, kundi doon sa turo ng Biblia, na kahit anong buwan po yan, we should appreciate the man of God sa ating pong mga buhay. So this time, ang tatalakayin po natin, pinamagatan ko po itong Let Us Go On Unto Perfection. Ito po yung eksaktong sinabi po ng ating teksto. Kaya let me request everyone na kung may Bible po kayo, please buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6, babasahin ko lang po yung first two verses. Ano po? At bibigyan pansin ko po ang ating magiging pagtalakay ngayon para sa usapan po ng ating pagsulong sa ating buhay Kristiyano. Let us go on unto perfection. All right? Hebrews chapter 6 verses 1 and 2. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. Let us pray. Dakilang Diyos, muli po kami lumalapit sa iyo pong trono ng biyaya at habag upang lingapin mo po kami at muli mo kaming aralan at pagpalain po sa pamagitan po ng iyong banal na salita. Lord, may you empower me and fill with your Holy Spirit
Please continue to give me wisdom para sa patuloy na pagbabahagi ko po ng iyong banal na salita. Salamat po sa mga masugid na sumusubaybay sa ministeryong ito. Nawa dakilang Diyos, katagpuin mo po ang bawat isa sa amin pong espiritual na pangangailangan. Nawa dakilang Diyos, ang kanilang katapatan sa pagdinig sa iyong salita ay maging dahilan upang sila po'y lalong mapagtibay, mapalago at mapagpala. Ano man po ang mga nasaing ng kanilang puso na hinihiling po sa iyo dakilang Diyos, ako po ay nananalangin na sila po ay iyong lingapin. Thank you so much, and again, I would like to completely rely on you and on your power, O God. Ikaw po ang siyang magbigay basbas para po sa mensahe na akin pong ibabahagi ngayong gabing ito, particularly para sa amin pong pagsulong sa Kristiyanong pamumuhay. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so bago po tayo magpasimula dito po sa pinaka-challenge ng chapter 6 nung teksto natin, gusto ko muna pong bigyan kayo ng idea sa pinaka-background because it is very noticeable that the first word na mababasa po natin sa chapter 6 ay ang salitang therefore. At naintindihan po natin na ang salitang therefore ay salitang ginagamit para sa conclusion. Meaning to say, may mga unang pagbabahagi, mga unang pagtalakay, mga ilang bagay na idiniskas bago po ang pagbibigay pansin dito po sa chapter 6. Meaning to say, it is good to understand yung pong nasa chapter 5. Ang writer po ng Book of Hebrews ay very eager and very excited na mag-share, na magbahagi po ng mga doktrina, ng masasabi po nating pahayag mula sa salita ng Panginoon. And kung tutukuyin po natin specifically, ang topic po dito is about the priesthood of Melchizedek. Pero yung pong writer, makukuha po natin yung idea na minanotice po siya. Ang ibig sabihin po, habang siya po'y nagbabahagi, meron po siyang napansin. At ito po ay inihayag dito po sa chapter 5. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 11. Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, na nanotice po ng writer na sa kanyang pagbabahagi, parang, alam niyo po, hindi nga po maganda ang ibig sabihin nung tinukoy po ng writer. 'Di ba? Ang sabi niya, seeing ye are dull of hearing. Para bang ang isip, ang pinakagamit po niyang salita, para bang nagsipurol. Hindi na nakakaintindi. Parang hindi na naa-absorb. So, yun po yung idea. Parang hindi na madaling umunawa doon po sa ibinabahagi. Ngayon, sa verse number 12, sabi po niya, at dito mararamdaman niyo po na parang sa buhay din ng mga pastor na nandoon yung eagerness na mangaral, magbahagi ng salita ng Diyos, panalangin dito, panalangin doon, aral dito, aral doon, bahagi dito, pagbabahagi doon. Ibig sabihin, yun po yung trabaho, buhay ng isang pastor. Pero ang masasabi po nating disappointment ng maraming mangangaral, yung pong mapansin po niya na sa kanyang pangangaral, parang hindi na po nagsisink in, or masasabi nating parang hindi po na-absorb ng mga pinangangaralan ang aral na ibinibigay. Mga kapatid, mga minamahal, sa bahaging ito, gusto ko lang pong ipaalala na ang inyo pong laging pakikinig ng salita ng Diyos ay isang napakagandang gawi at napakagandang gawa. Ano po? Ito po ay tama na tayo po'y lagit-lagi makinig ng salita ng Diyos. Every opportunity to hear the message and to hear God's Word, wag nating palalagpasin po yan. Pero siyempre po, maganda po na wag tayong nakikinig lang. It is always good to absorb, to understand kung ano po yung ating pinakikinggan. At ang isang matibay na masasabi nating pruweba na tayo po ay nakakaunawa sa pinag-aaralan, ito po ay sa pamamagitan ng application. Meaning to say,
ito po'y dapat nagmamanifest sa buhay po natin. Ang intensyon po ng mangangaral ay hindi po para punuin lang po ang ating kaisipan. Okay? This is not just for head knowledge. Ang intention po ng mangangaral ay upang maipaunawa ang aral, ang katuruan mula po sa salita ng Diyos. At syempre po mga kapatid, ito po ay ating mai-apply. Kaya nga po hindi garantiya na laging nakikinig, areglado na po yon. So maganda po na ma-observe po natin na sa pakikinig natin, nandoon ang talas ng unawa na talagang na-absorb po natin yung ating pong pinakikinggan. And then, may i-apply po natin ito sa ating buhay. Tingnan nyo po kung papaanong ang writer ng ating pong aklat na pinag-aaralan ngayon ay nagpahayag ng tinatawag nating disappointment. Ano po? Verse number 12, Hebrews chapter 5 and verse number 12. Ang sabi po niya, for when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness. Yun po ang sabi. For he is a babe, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So please, kunin po natin sapagkat napakahalaga po nito sa ating pong tatalakayin ngayon. So ang pinanggagalingan ng ating teksto, ang pinanggalingan ng ating pong teksto ay ang pahayag po ng writer based on what he observed. Yung naobserbahan po niya. Okay? Na yung mga sinasalitaan niya, yung mga sinusulatan niya, yung mga tinuturuan niya, nakikinig lang pero naging mapurol sa pakikinig. Ang ibig sabihin, naging poor ang understanding. Masakit na salita pero kailangan po nating marinig sapagkat yun po ang naging problema nila. Now, the reason why we need to emphasize this because our goal is that ako at ikaw, hindi natin maging problema yan. Ang kalooban ng Diyos, huwag kang makinig lang, unawain mo ang iyong pinakikinggan. Ang kalooban ng Diyos, huwag kang tagapakinig lang, kundi maging tagatupad ng ating pong napapakinggan. Kaya po kapag meron kayong anak na kahit ilang beses nyo pong pagsabihan, balik at balik din doon sa kanyang mga ginagawa, pinipilit pa rin yung kanyang sariling kagustuhan at talagang kahit anong iutos mo, hindi niya, di ba, magawa. So, naiisip natin na talagang mukhang mahina itong anak ko. Well, sa ganung bagay ko po gustong i-illustrate ang ipinadadama po sa atin ng writer. Na ito pong mga nagpapahayag na sila'y mananampalataya sa katagalan, sa kalaunan ng kanilang pananampalataya, dumating pa rin sa punto na sila po ay naging, masasabi nating, mapurol sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi po nagtatapos ang lahat sa kalagayang ikaw ay nakikinig. In fact, kapag ka po nanonotice natin na parang kung ako'y magpapatuloy lang ng magpapatuloy, na alam ko nang hindi na-absorb, na alam ko nang hindi po nauunawaan, na alam ko nang wala namang nangyayari, may mga pagkakataon po na katulad po ng damdaming naging taglay ng writer na ito, para bang sabi niya, gusto ko pa sana na ako'y magbahagi at magturo sa inyo. Pero parang wala nang kwenta, seeing that ye are dull of hearing. Kasi dapat sana nagtuturo na kayo. You see? Yun po ang gusto nating ipunto ngayong gabi. Wag ho nating ipagmamalaki na matagal na tayo kung sa katagalan po natin, napakamatitisurin pa rin po tayo, matampuhin pa rin po tayo, makasarili pa rin po tayo, at nagpipilit pa rin po tayo ng sarili po nating kagustuhan. Huwag po nating ipagmamalaki o ipagmamagaling na tayo po ay matagal na sa buhay pananampalataya kung ang mga simpleng bagay sa pagkakristyano po natin ay hindi natin maiayos sa harapan ng Panginoon. Kung ang relasyon po natin sa isa't isa ay hindi natin maituwid at maitama. Kung yung mga bagay na naituro sa banal na kasulatan ay hindi po natin mai-apply sa ating buhay.
Kung ang nananaig pa rin sa atin ay ang ating mga pag-uugali samantalang itinuro na ng Biblia na tayo dapat maging bagong nilalang. So mga kapatid, mga minamahal, mainam lang na maalaman na tayo po'y matagal kung makikita kung ano po ang bunga at resulta ng ating ikinatagal sa ating pong buhay Kristiyano. Hindi po ba? Meron po tayo mga masasakit na sasalita na naririnig sa usapang pangrelasyon. Diba? Sinasabi minsan, ikaw, kung kailan ka tumanda at saka ka pa nagkaganyan. At ang pinakamabigat na salita, tumatanda ka ng paurong. Diba? So it is good for us to hear that because maybe in the spiritual aspect ng buhay natin, baka nagkakaganon po tayo. Kasi yun po ang masasabi natin. Alam niyo po, ang tunay na tagapangaral, hindi niya bubulahin yung kanyang pinangangaralan. Hindi po niya kikilitiin ng tenga ng kanyang mga pinangangaralan. Ang tunay na mangangaral, ipapangaral niya kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ngayong gabi, yun po ang gusto kong makita po ninyo. Kung kayo po ang tatanungin, paano po natin ipepresent ito? Na sinabi po nito pong si Apostle Paul, as I believe, mga kapatid. Diba? The writer of the book of Hebrews. Kung tayo po, halimbawa kayo po, basahin niyo po yan. Yung sinabi po niyang, dapat sana tagapagturo na kayo, pero kinakailangan na kayo uli ang turuan. Yan po ba'y pwede nating palabasin na magaang na salita? Mabigat na salita po ito, mga kapatid. At hindi ka lalago dahil magaang ang salitang naririnig mo. In fact, yung mabibigat na salita na maririnig po natin, po pwedeng medyo gumising ng diwa po natin yan. Kaya wag ko kayong maghahanap ng bulerong mangangaral. Wag ko kayong maghahanap ng mga mangangaral na ang gusto, kilitiin yung tenga niya at kilitiin ang tenga po ninyo. Di bali na po kung hindi purihin, basta ang mahalaga, yung totoong salita ng Diyos, ipinangaral ko po kasi hindi nga po ako men pleaser. And this time, para sa akin po, sa panahong ito, ito'y magandang marinig po ng mga mananampalataya. Just try to imagine. According to the writer, ang sabi niya, for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Kasi yun talagang, ang gusto gatas lang lagi, babe daw po yun. Pero yung strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Alam niyo po, yung Kristiyano pala, na nakakaintindi na kung ano ang dapat at hindi dapat, kung ano ang tama at hindi tama, diba? Yun po ay manifestation ng paglago. Kaya sabi niya, dahil sa problemang ito, dahil ito ang kalagayan natin, kaya nga, ayan po ang pagbubukas ng verse number 1 ng chapter 6. Okay? Ang sabi po, therefore, after na ipunto niya ang kanyang disappointment, kaya nga, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, ang sabi niya, let us go on unto perfection. Kaya naman yan ang gusto kong talakayin sa inyo. Let us go on unto perfection. And it is good for us to understand that the word perfection, particularly dito po sa teksto natin, is not about sinless perfection. Dahil sasabihin ko na po sa inyo, hanggat nasa lupa tayo, wala pong makaka-reach ng level na yan, yung sinless perfection. It is good for you to know na yung salitang perfection na ginamit po dito ay may kinalaman sa spirituality, spiritual maturity, or growth, yung paglago ng mananampalataya. So sinasabi po niya, kaya nga magsilago na tayo. Kaya nga magsiangat na tayo ng antas ng ating espiritualidad. Bakit? Lumalabas na ito po ang solusyon doon sa problema na ipinunto po sa chapter 5. Kaya yan po ang challenge ko sa inyo. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Mga kapatid, mga minamahal, ang invitation, ang pinakahamon, atin daw pong abutin ang maturity, ang spiritual maturity. At dito tayo papasok sa pag-aaral po natin. Tutulungan po tayo ng mensaheng ito na makita yung mga tools na po pwedeng magamit para sa perfection. Diba? Tools that we can use para sa tinatawag nating perfection. Okay? So number 1,
For our perfection. Ano po uli yung perfection? This is about spiritual maturity. For our perfection, we need the scriptures. Sa ating pong ikalalago, sa ating ikaaangat ng antas sa buhay pananampalataya, mga kapatid, kailangan natin ng kasulatan. Kailangan natin ng salita ng Diyos. And I would like to emphasize tonight the inspiration of the scriptures. Pagka sinabi nating inspiration, actually po, may narinig ako na nagpaliwanag na maliraw po yung idea ng God-breathed. Dapat daw po palabasin na ang salita ng Diyos ay hininga ng Diyos. Para sa akin po, mga kapatid, malinaw na yung idea po ng God-breathed, binigyang buhay ng Diyos ang kanyang salita. Sapagkat ang kanyang salita ay buhay ayon sa sinasabi po ng Hebrews chapter 4 and verse number 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Yan po yung paglalarawan na sinabi sa salita ng Diyos. Now, sa unang puntos po natin, for our spiritual maturity, for our spiritual growth, for our perfection, we need the scripture because ito yung eksaktong sinabi po ni Paul. Kaya makikita nyo na yung puntos natin, eksakto po doon po sa sinasabi ng ating pong mga talatang bibigyan ng pansin. Sa 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17, halos ginamit po yung salitang perfect. Diba? Parang perfection na rin po yan. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, all scriptures is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay? Sa verse number 17, that the man of God may be perfect. Diba? That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So again, hindi po ito sinless perfection, kundi to grow spiritually. Para maging mature sa buhay pananampalataya, hindi mo pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos. Kasi nandoon ang provision ng Panginoon sa kanyang salita eh. Sa usapang salita ng Diyos, doktrina, di ba? Sa doctrine, for correction, for instruction in righteousness. Yun po yung malinaw na sinasabi po ng talata, di po ba? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Wala dapat imbentong doktrina. Dapat kung ano yung nasa Bible, yun ang ating doktrina. Tinawag po ito na Apostles' Doctrine. Di po ba? So yung Bible doctrine, ito po yung dala ng mga apostol. So kaya sabi po, ang salita ng Diyos mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa mga gawang mabuti. So, for our perfection, we need the Word of God. So, kaya ko sinasabing, it is good to emphasize the inspiration of the Scripture because that inspiration, ito po ang magpapatibay na ang salita ng Diyos, mga minamahal, ay buhay. That the Word of God is alive. Yes, that is exactly what Hebrews chapter 4, verse number 12 meant, mga kapatid. For the Word of God is quick and powerful, meaning the Word of God is alive. Buhay ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito po ay aktibong gumagawa. Because the Word of God is alive, ito po ay active. In fact, sinasabi ko po na kung sinasabi nating Kristiyano tayo at walang epekto ang salita ng Diyos sa atin, medyo questionable po yan. Sapagkat natitiyak ko po na pagka ikaw ay Kristiyano, hindi po pwede na walang epekto sa iyo ang salita ng Diyos. Malinaw po ito, yung idea pong ito, mga kapatid, na dahil ang salita ng Diyos ay buhay, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, at ito po ay aktibo sapagkat tuwing ito ipapangaral, ito po ay epektibong gagawa sa mga tunay na mananampalataya. Okay, one good example is the Thessalonian believers. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 13,
this is one of the reasons why the Thessalonian church became commendable. Bakit sila naging kapuri-puri? It is because of their attitude towards the Word of God. Kung paano po ang attitude nila sa salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, magandang habang nakikinig tayo, i-observe natin, how is our attitude? Kung ang pag-uusapan salita ng Diyos. Actually po, saludo ako sa mga listener po natin Kasi kung tutusin, sa usapang schedule ng church activities or ministries natin, hindi naman po ito yung normal at regular schedule natin. Ito po, nilalagay natin, gabi-gabi po yan. In fact, kung manonotice nyo po, nagpasimula po ako noon umaga. Okay? Pero to give way sa mga kamanggagawa natin na nag-share po sila ng umaga, total teamwork naman po ang ministry, so nag-focus na po ako ng gabi. Before, I do not know may mga nakakatanda pa ba sa inyo nung Believer's Breakfast with BFDB? Kaya ngayon po, mga kapatid, tingnan nyo po sa kabila po ng aking mahigpit na schedule, sinisikap ko po na pagkakaya, nandito po ako. Lumagay po ako ng gabi. And this time, medyo nahihirapan na po ako na gabi-gabi makasama po kayo. Kaya nga thankful ako sa mga relievers natin. Ngayon naman po, nag-iisip naman ako na po pwede po na magkaroon tayo ng deep talk na hindi po ako nakatali sa oras. Anytime, makapagbiministeryo pa rin po sa inyo. So mga kapatid, lahat ng means ginagawa po ng inyong lingkod upang patuloy po tayong mapakain ng salita ng Diyos. Of course, particularly the members of the church. Kasi sa totoo lang, dapat po na ituturo sa ating lahat na hindi po marami ang pastor natin. Iisa lang po ang pastor natin sa local church. Diba? So kaya kung may tinig tayong pakikinggan, yung pastor po natin. So ngayon po, nagtutulungan po tayo para po nang sa ganun, spiritually, maped pa rin po tayo. Pero ang importante mga kapatid, yung clear understanding po natin na ang salita ng Diyos dapat may epekto po sa iyo. Hindi po pwedeng pinupuno lang natin yung ating pong kaisipan ng mga salita ng Diyos. Mas maganda po, talagang ito po isa puso natin, i-apply natin sapagkat sayang po kapag nahandyan lang po yan. Head knowledge? Hindi po. Kinakailangan maging experiential knowledge po ang salita ng Diyos sa atin. Okay? So at dito po mga kapatid, gusto kong gamiting example sa inyo why the Thessalonian believers became commendable. Why? One of the undeniable reason, it is because of their attitude sa salita ng Panginoon. In 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 13, from the mouth of the Apostle Paul, in his observation, this is actually what he observed. Dito po sa mga mananampalataya ng Thessalonica. Ang sabi po ng chapter 2, verse 13 ng 1 Thessalonians, for this cause also thank we God without ceasing. Because when ye receive the word of God, which ye have heard of us, ye receive it not as the word of man, but as it is in truth the word of God, listen to this, which effectually worketh also in you that believe. Sabi ni Pablo, dahil dito, talagang ako nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung narinig nyo yung salita ng Diyos na aking ipinangaral, tinanggap nyo ito na hindi gaya lang ng salita ng tao, kundi salita ng Diyos na makapangyarihang gumagawa sa mga nananampalataya. So, kaya, how about you tonight? Yung salita ba ng Diyos, gumagawa ba sa iyo? O ang dami mong salita ng Diyos na napapakinggan, para kang yung problema sa Hebrews chapter 5, na kung saan ipinoint out po ng writer na nakikinig pero parang walang napakinggan. Nakikinig pero parang hindi naintindihan. Hindi nag-sink in. And the reason, wala po talagang response at application. So mga kapatid, for our perfection, we need the Word of God. We need the Scriptures. Okay? And I am emphasizing to you the inspiration of the Scriptures. Tatandaan nyo po, Bible is not just an ordinary book. Ito po'y buhay na aklat. Ito po'y buhay na salita ng Diyos. Tayo mismo makapagpapatunay kung paano kumilos sa atin ang salita ng Panginoon. Amen? Kung paano ang Banal na Espiritu kinukonvict tayo every time na nakikinig po tayo ng mensahe. Kaya nga, enjoyable para sa atin di po ba? Katulad nito, parang wala na akong balak na tapusin tong ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dala ng kasabikan ko rin po sa inyo. Amen? But the point is that
The Word of God should, di ba, work in the lives of the believer. Kaya kung hindi nakakagawa sa iyo yung salita ng Diyos, walang problema sa salita ng Diyos. Sa atin po may problema. Because the Word of God is not just alive, it is also active. And because it is God's Word, it is accurate. Kaya wag ko kayo maniniwala sa magsasabing may mali dito po sa salita ng Diyos. Diba? Napakagaling naman po ng mga tao na magsasabing may mali sa salita ng Diyos. Lalabas parang sila yung authority. Mali. Yung Biblia ang authority. Hindi po ako ang authority ng Biblia o sa Biblia, kundi ang Biblia ang authority ng aking pagtuturo. Kaya mga kapatid, tahasan ko sinasabi sa inyo, gaano man karami ang maging Bible critics, hindi ko po sila papansinin because for me, this word is God's word at dahil ito'y salita ng Diyos, it is alive at dahil ito'y salita ng Diyos, ito'y gumagawa at ang katibayan niyan, gumawa ito sa aking buhay and I'm very sure that even you, alam mo yan, na gumawa ang salita ng Diyos sa iyo. At dahil dito, naliwanagan tayo. Amen? Kaya kapag may mga confusion po tayo, tandaan nyo po, ang accurate po, salita ng Diyos, mga kapatid. Ito po ang accurate. Ito po'y kinasihan ng Panginoon. Okay? Hiningahan ng Panginoon, kaya buhay po ito. At dahil hiningahan ng Panginoon yan, tanging Panginoon lang po pwedeng bumawi po ng buhay na ito. Pero ang salita ng Diyos mula nung hiningahan po ng Diyos yan, diba? It is a God-breathed book, mga kapatid. That is the idea of inspiration. Walang mali po doon. Tama po ito na ito po'y God-breathed book, mga kapatid. Yan po'y hiningahan ng Panginoon. Kaya buhay ang salita ng Panginoon. Kaya napakaganda po na makita nyo that the confidence of the preacher of the Word of God is the Word of God. Nothing but the Word of God. Amen? So kaya yun po ang una. For our perfection, meaning para mag-mature tayo, kailangan natin ng salita ng Diyos. Huwag kayong pipili lang ng salita ng Diyos. Huwag po yung ang gugustuhin nyo lang, yung mga pumapabor na salita ng Diyos. No, lahat po. Ito'y mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuro ang lubos sa mga gawang mabuti. Amen? Kung gusto mo ng tamang gawa at tamang gawain, salita ng Diyos ang iyong sundin. Amen? Napakahalaga po niyan. Maaring mamali ang interpretation ng tao, but never na ang salita ng Diyos ang mali. Maaring mamali ang explanation po ng nangangaral, but never na ang salita ng Diyos ay magiging mali. We should believe that the Word of God is alive, that the Word of God is active, and the Word of God is accurate. Amen? Yun po yung sinasabi nating infallibility of the Word of God. Hindi ho yung tao ang infallible. Ang infallible po ay ang salita ng Diyos. So, for our perfection, we need the Scripture. Second, for our perfection, we need the shepherd. Ang gusto kong pansinin po natin, eksakto po yan eh. Hindi ba ang ating pinag-aaralan? Let us go on unto perfection. Sa unang puntos natin, ipinakita ko po, for our perfection, we need the Scripture, and our verse is exact. Ano po? Exactly. Doon sa ating pong tinutukoy. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Dito naman po, for our perfection, we need the shepherd. Tingnan niyo po ang sabi ng Ephesians chapter 4, verses 11 and 12. Ephesians chapter 4, verses 11 and 12. Ang sabi po mga kapatid, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Eksakto na naman po, verse 12. For the perfecting of the saints. In harmony po eh. Diba? Ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Eksaktong-eksakto. Kaya raw tayo binigyan ng pastor for the perfecting of the saints. Kaya para mag-mature tayo, mag-grow tayo, atin pong kilalanin na kailangan po natin ng tagapangaral ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng ating pastor. Amen? Sa unang puntos natin, for our perfection, we need the Scriptures. Anong emphasis? The inspiration of the Scriptures. The Holy Scriptures. Tama?
Sa ating pangalawang puntos, for our perfection, we need the shepherd. Ang emphasis naman natin, the importance of the shepherd. Yung halaga ng pastor. Hindi pag October lang, di ba? It is good to somehow have the celebration because we consider this month as Pastor's Appreciation Month. But biblically speaking, we need to always appreciate the man of God. Hindi ko po ito kaya sinasabi dahil pastor ako. Kaya ko po sinasabi ito dahil turo po yan ng salita ng Diyos. And in fact, kahit hindi ko sabihin ito, sa klase ng mga members na meron po kami, talaga namang kitang-kita ko naman kung gaano po nila ako ini-encourage, sinusuportahan, binaback up, pinagpe-pray. Kaya kung tutusin po, kahit di ko sabihin ito, na-enjoy ko po yung buhay ko na kung saan pinapahalagahan ako ng mga kawan na aking pinangungunahan. Kaya shout out, Living Water Baptist Church. Shout out sa Victory Fundamental Baptist Church. Amen? Kahit po sa Maranatha International Baptist Church at sa ating pong mga ilan na napagpasturan. I can say that the reason why God is using me, okay, maaring sabihin po nating mabungang paraan, it is because of the fact na may mga members na natutong mga laga sa pastor. At ito po mga kapatid, bahagi po ito ng pagtuturo ng Diyos sa kanyang salita. Sa usapang bayan ng Israel, di po ba? Naglagay ang Diyos ng pastor para sa kanyang bayan. Sa usapang church, naglagay at tumawag ang Diyos ng pastor para sa kanyang kawan. So, para sa kanyang bayan, sa usapang Israel, di ba? Yun yung context po nun. Behold, I give you pastors according to mine heart that will feed you with knowledge and understanding. Yun po yung context nun. Sa bayan po ng Panginoon yan. Sa atin po, sa kawan ng Panginoon. Ibig sabihin, sa church, na siya'y naglagay ng pastor. At hindi po pwedeng marami ang pastor, mga kapatid. Sa usapan ng leadership, hindi po pwede yung plurality of pastor sa idea na yung lahat ng pastor na yun na nasa isang lokal na iglesia. Kaya sa atin, malinaw yun. May pastoral staff tayo, we consider them as pastor, pero not exactly na siya yung talagang pastor ng kawan. Hindi po. So, dapat klaro po sa atin yan. At mga members, wala namang problema na nakakapakinig kayo, lalo na sa mga ating kamanggagawa, pero huwag kayong makakalimot na may pastor po tayo. At yan din po ang pinapaalala ko sa mga nakikinig po sa atin. Lalo na kapag kami mga nag-a-approach sa akin, nililid ko po sila. And in fact, dyan ko po na laging nababanggit kay Pastor Neil, na tayo po, nasa online tayo, pero hindi tayo yung para maging pastor ng kawan ng may kawan. Yun po, maliwanag po yan. Na-appreciate po natin na nagagamit tayo ng Panginoon, pero dapat klaro po ito sapagkat bilang mga tagapangaral, we need to clarify this to all listeners that if you have your local church, meaning to say, you have your own pastor, and if hindi tayo pumupurol sa pakikinig, dapat naintindihan nyo po na hindi pwedeng marami kayong pastor. Meron kayong isang pastor na itinalaga ng Panginoon at yun ang tinig na dapat nating pinakikinggan. Diba? So, hindi po kalooban ng Diyos na ang pastor mo sisiraan mo. Hindi kalooban ng Diyos na ang pastor mo kakalabanin mo. Ang kalooban ng Diyos, yung pastor mo, pahalagahan mo. Dahil kung tinitignan po natin that the pastor is a gift from God, ano ba dapat gawin sa gift? Okay? Kung kanino nang galing? Kung sa Diyos nang galing, alangan naman tanggihan natin yan. So meaning, kung ang pastor sa Diyos galing, we need to take it. Kung ang Diyos, ang nagbigay ng pastor, we need to take care of it, di ba? Of them. Ingatan po natin sila. Okay? Tanggapin natin sila, ingatan natin sila, and then, thank God for our pastor. Amen? And then, treat them right. Itrato natin ang tama. And treasure them. Ariin nating isa sa kayamanan natin. Kaya nga sabi ko po sa inyo, lalo akong nai-inspire kasi nakikita ko po na yung mga members talagang na-appreciate nila na may nangangalaga sa kanila. You know, especially in the context of the ministry, particularly of the Living Water Baptist Church, the reason why we have pastoral staff na nilagay natin for the youth, nilagay natin for the for children's ministry, nilagay natin para sa music. Alam niyo kung bakit? Extension po sila ng talagang pastor ng church.
Kaya sobrang na-appreciate ko po sila PNG, sila Pastor Jet, sila Pastor Poy, yung mga pastoral staff natin. Hindi po sila nagiging karibal kakumpetensya po ng pastor. Kahit nga po yung mga mission pastor natin eh. Kung gusto nilang turuan yung mga members na magiging miyembro nila, sila mismo ang unang magpakita na kumikilala sila sa pastor nila. Sapagkat magiging hipokrito po ang isang pastor na magtuturo siya sa miyembro na kilalanin niyo ako na pastor ninyo kung siya hindi marunong kumilala sa pastor niya. Malinaw po ba mga kapatid? So it is good to be educated and to be enlightened because this is the problem of the people here in our text. Sabi niya, let us go on unto perfection. And for our perfection, we need the scripture. For our perfection, we need the shepherd. Kaya ang healthy talaga sa church, yung pastor na-appreciate niya yung miyembro. Yung miyembro na-appreciate niya yung pastor. Kaya sila, Pastor Well, nagre-request po sila na magkaroon sila ng shepherdship relationship. Kung di ako nagkakamali, October 18, 19 na po yan. Okay, pakipag-pray po ninyo. Sapagkat maganda po na ang mga members, talagang habang tumatagal. Kaya sa mga nakikinig po dito, hindi po ako dapat kaagaw ng pastor nyo. Hindi ako dapat karibal ng pastor nyo. Okay? Kung makabalikat at makatulong ako ng pastor nyo, praise God. Pero hindi po ako magtotolerate ng mga members ng isang local church na mas kikilalanin nyo po ako kaysa sa pastor nyo. Mali po yun. Hindi po ako magiging tamang tagapagturo ng salita ng Diyos kapag ganun po ang ginawa ko. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang dapat maging bunga ng inyong pakikinig sa akin ay ang maging maayos ang pagkilala natin sa pastor na inilagay ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Sino man po ang inyong pastor. Okay? So, yun po ang pangalawa. And then pangatlo po, for our perfection, we need sufferings. What? Yes! Para tayo po ay mag-mature spiritually, kailangan din po natin ng mga sufferings, mga minamahal. So doon sa unang puntos natin, ano po ang unang puntos? Scripture. Anong emphasis natin? Inspiration of the Scripture. Ano yung second point po natin? Shepherd. Anong emphasis natin? The importance of the shepherd. So ang pangatlong puntos natin, sufferings. At dito naman po, ang emphasis natin, the intention of sufferings. Meaning, ano yung purpose, yung goal, yung aim. Why God is allowing His children to suffer? Why? Malupit ba siyang Diyos? Well, it is good na makita natin clearly from the Word of God. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5, beginning verse number 8. I hope na nag-enjoy po tayo sa ating pong nagiging pagtalakay sa napakahalagang paksang ito sapagkat isang bagay po na Kristiyano tayo pero another thing and it is a great thing na hindi lang tayo basta Kristiyano kundi nag-step up, nagle-level up, nagmamature tayo. Perfection po yan sa turo ng Bible, sa Biblia. Amen? At sa buhay pananampalataya. Okay, 1 Peter chapter 5. Simulan na po natin sa verse number 7 para makita nyo po na ang konteksto sa mga alalahanin. Ang sabi po ng verse number 7, casting all your cares upon me, for He careth for you. Upon Him, for He careth for you. Sa verse number 8, paalala, may kalaban, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Sa verse number 9, whom resist, is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren which are in the world. So, ano po yung word? Take note, the word afflictions. Yan po ay isa sa salitang ginagamit na kalintulad po ng sufferings. Okay? Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren. So, kung tinutukoy na brethren, mga kapananampalataya, mga kapwa mananampalataya, tama po? So, at nililiwanag na sa usapang affliction, ang mga mananampalataya, may mga sufferings po talaga. Sinabi naman po ng Panginoon yan, kahit sa kanyang mga alagad, diba? Sa akin, may kapayapaan kayo. In this world, you shall have tribulations. But be of good cheer, I have overcome the world. So, kaya hindi dapat katakataka po yan. Ipapaliwanag po natin sa pamagitan ng Biblia po yan. Okay? Ang sabi niya, of whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.
In verse number 10, 1 Peter chapter 5 and verse number 10, ang sabi po niya, "But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus," heto na po, "after that ye have suffered a while." Ano raw po mangyayari? "Make you perfect." You see? Eksakto talaga, ha? Yung mga puntos natin, hindi imbento yan. Eksakto po yan sa talata. For our perfection, we also need sufferings. Okay? "But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect." Di ba? Establish, strengthen, settle you. So, we need sufferings. Kaya lang po, mga kapatid, meron pong mga humaharap sa sufferings na talagang masasabi po nating hindi maganda ang dulot sa kanila. Why? Because it is also good to understand and to learn from the Bible na may dalawang klase ng sufferings. Okay? What are the two kinds of sufferings? Una po, yung man-made suffering. Pangalawa po, yung God-made. Pagka sinabi nating man-made, ito po yung nagsuffer ka sa kagagawan mo. Diba? Nagsuffer ka sa ginawa mong hindi kalooban ng Diyos, ginawa mong masama. For better understanding, please, kung gusto nyo po, 1 Peter chapter 4. Sa 1 Peter chapter 4, verse number 12, ang reminder po ni Peter, maliwanag. Ang sabi po niya sa chapter 4, verse number 12, "Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of the sufferings of Christ." Okay? Of Christ's sufferings. "That when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy." Maganda magiging resulta pag God made eh. Okay? Pero tingnan nyo po, ang sabi ng verse number 14, pagdidiin. "If ye be reproached for the name of Christ," ano pong sabi? Kawawa kayo? Hindi. "Happy are ye. For the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part, He is evil spoken of, but on your part, He is glorified." Ito ngayon yung paalala, man-made. Suffering. "But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters." So, wag daw po yung mapakialam. Wag daw po yung mapanira. Wag daw po yung chismoso o chismosa. Diba? So, kapag ka ikaw ay nagsuffer dahil sa masamang kagagawan mo, hindi po God-made yun. Man-made suffering yun. Hindi magpapasakdal sa iyo yun. Isasakdal ka. Di ba? Pagka po ang suffering natin, kagagawa natin, hindi ito magpapasakdal sa atin, kundi isasakdal ka. Ang ibig sabihin, magdurusa po tayo niyan. Di ba? Kaya yun ang napakagandang maunawaan po natin. The Apostle Peter is reminding us na ang sabi niya, "Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you." Huwag yung nabubulaga tayo, nasusurpresa tayo. Bakit ako nakakaranas ng ganito? Ganito pala ang maging Christian. Di ba? Yun po yung mga drama sa buhay ng mga Kristiyano. Ganito pala pagka-Kristiyano. Ang sabi niya, huwag kang magulat. Di ba? Huwag maging kagulat-gulat sa iyo kapag may mga mararanasan ka. Prepare yourself because meron pong sufferings na titiisin talaga ang mga tunay na mananampalataya. Ngayon, niliwanag ko sa inyo. May man-made suffering, masamang kagagawan po natin, kaya tayo nag-suffer. Okay? Pero may God-made suffering. At ang God-made suffering, paano ko po malalaman, evangelist, na yung akin pong suffering ay God-made? Dapat ang resulta ng suffering na yan sa iyo, magpapasakdal sa iyo. Magpapalago sa buhay pananampalataya mo. It should make you strong. It should make you shine. It should make you sweet in your fellowship with God. In other words, it should make you spiritual. So dapat yung suffering mo, nagpapalago sa buhay pananampalataya mo. Kaya mga kapatid, sa ating pagtalakay na ito,
napakaliwanag, na sinasabi po ng Biblia, let us go on unto perfection. And for our perfection, we need the Scriptures. Wag na wag ho kayong aasa, nalalago kayo sa pananampalataya kung puro Facebook ang iniintindi po natin. Kung puro mga games ang atin pong iniintindi. Kung ang oras natin, inuubos natin sa mga kung ano-anong bagay at wala tayong panahon sa Biblia, huwag tayong mag-expect na magmamature tayo at marireach natin yung perfection, spiritual maturity. No. Because hindi mo pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos sa paglago mo bilang Kristiyano. Okay? Ikalawa po, for your perfection, we need the shepherd. Kung ikaw, hindi ka marunong kumilala sa pastor mo at hindi ka marunong magpahalaga sa pastor mo at hindi mo pinapahalagahan ang tinig ng Diyos sa pamagitan ng pastor mo, kailanman hindi ka magmamature. Okay? So, tandaan po natin na kaya tayo binigyan ng pastor upang atin pong ikasakdal sa buhay pananampalataya po natin. For the perfecting of the saints. Very clear na kaya po nagbigay ng pastor. Kaya nga, siguro, good opportunity for me to really express sa members ng Living Water kasi mahirap maintindihan yung buhay ko sa kanila eh. Pero ba't naintindihan nila? Diba? Bakit po natatanggap nila? Bakit po kung saan kabalikat ko pa sila? Isipin niyo po yan, galing po ako sa ibang bansa, pagbalik ko po dito, ang dami po pong schedule, kasi naintindihan nila na yung pastor nila, evangelist. Kaya nga tingnan niyo po yung ginagawa natin. And the good thing, in the ministry that we are doing for God, particularly sa atin po, sa Living Water, nakakatuwa na hindi nyo nakikitang bumabagsak yung gawain, nag-grow siya. Why? Bakit? Dahil may pastoral staff tayo, may mga preachers tayo. Tingnan nyo po, saan pa rin ang galing yan? Sa leadership ng pastor. Kaya yung gabay ng pastor, kaya hindi dapat kino-question po, mga kapatid. And again, I would like you to know that you are very much appreciated, mga kapatid. Living Water Baptist Church, yan ang isang na-notice ko po sa inyo. Na talagang hindi kayo perfecto, pero lumalago ang ating pong buhay pananampalataya. Yung bang kahit miss na miss nyo yung pastor, hindi yung, di ba, ano pa yan? Bakit ang pastor natin wala? Tatandaan nyo po ito. Ang mga miyembro, pag nawala, wala talaga. Pero yung pastor nyo po, pag nawala, halos wala ng panahon sa sarili niya. Di po ba? Halos wala ng panahon. Dumating po ako Friday night. And then, Saturday ng madaling araw, yung amin pong online service doon sa London. Kinabukasan, whole day revival po yan. Tapos po, ayan, kinalunisan, heto po tayo, nagministeryo tayo sa funeral service. Tapos sabi mo, ano ba naman pastor natin? Apaka, di ba? Hindi talaga nag-aasikaso sa atin. Ang tanong, bata ba tayo? For the time, we ought to be teachers. Dapat nagtuturo na po tayo. Kaya nga po tayo tinuruan eh. But again, let me remind every one of you, para mag-grow ka, pahalagahan mo ang pastor mo. Yes. Huwag yung pintas niya. Kasi ang dami mong makikita. Tutulungan ka pa ng diablo para ipakita yung kapintasan niya. Kaya pag kami naririnig kayo naninira sa pastor nyo, naku mga kapatid, kung ayaw nyo po nung salot, kung ayaw nyo po ng palo at parusa ng Panginoon, pag naririnig nyo ng negatibo na ang sinasabi tungkol sa pastor nyo, kung talaga nagmamature ka, hindi ka para doon, mga kapatid. Kung ikaw ay magsasalita laban sa pastor natin, hindi mo ako makakasama dyan. Bakit? Sapagkat ang lumalagong Kristiyano, importansya, pagpapahalaga ang ginagawa sa pastor, hindi pagsira. Tatandaan nyo po yan. Kaya ang isa sa manifestation ng immaturity, ikaw yung kumakalaban. Ikaw yung sumisira. Sa pastor na kaya binigay ng Diyos sa'yo para lumago ka, tapos ganun yung magiging trato mo sa kanya. Mga kapatid, shepherdship na po ito. And then sufferings. If our attitude is right, sa mga sufferings na pinapayagan ng Diyos na mangyari sa atin, the intention of that sufferings is perfection. Okay? After that you have suffered a while, make you perfect. Ang idea po, strengthen, di ba? Establish, strengthen, settle you. Yan po ang
magagawa ng suffering. So, napahaba po ako mga kapatid. At ako po ay hindi para humingi ng pasensya sa inyo sapagkat yung ating pong naging paghaba ay ang salita ng Diyos na ating tinalakay at pinag-aralan ngayon. Sabi po ng ating mensahe, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ. Meaning, yung mga pangunahin, medyo, di ba, angatan na po natin yan. Hindi po yung ibaliwala, hindi yung isa-isang tabi na, o wala ng kwenta, hindi. Dapat natutunan na natin yan. Mag-step up naman tayo. Let us go on unto perfection. Okay? I hope and I pray na tayo po ngayong gabi ay pinagpala ng Panginoon. Bago magtapos, ano po yung tatlong mahalaga na gagamitin ng Diyos for our perfection? The Scriptures, the Shepherd, and sufferings. The inspiration of the Scripture. Okay? Yan ang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos alive. Yan ang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos active. At yan ang dahilan kung bakit masasabi natin na ang salita ng Diyos accurate. Okay? Ikalawa, yung shepherd. The importance of the shepherd. Mahalaga ba ang pastor para sa iyo? Yes. Kung talagang mahalaga siya sa iyo, saan ba siya nanggaling? Bigay daw po ng Diyos. Anong dapat gawin? Take him. Ano ang dapat gawin? Take good care of him. Ano ang dapat gawin? Thank God for him. Ano ang dapat gawin? Treat him right. Ano ang dapat gawin? Treasure him. Okay? Yan po ang kalooban ng Panginoon. And then, sufferings. Sufferings. Anong magagawa ng suffering sa atin? Pagka God made, it will make us strong, it will make us shine, and sweet. Diba? Lalapit ka sa Diyos kapag may mga sufferings ka O di sweet kayo ng Panginoon, yung bang talagang, Lord, di ba, sa'yo lang ako nakakapit, Lord, yakapin mo kung patuloy sa lahat ng nararanasan ko, o di, it will make us sweet to Him. Di ba? Sa totality, it will make us spiritual. Muli po, maraming salamat sa inyo at umaasa po ako na muli tayong napagpala ng ating naging pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa salita mo na tunay, na napaka-eksakto, dakilang Diyos, at accurate. Lord, thank you because of this very important reminder. I pray, O Father, that you will continue to help us, that we may grow spiritually, O God. May we appreciate the scriptures that we have. May we give importance to the pastors that you gave us, O Father. And please, Lord, continue to give us strength in facing trials, in experiencing sufferings, Heavenly Father. May your goal be accomplished in our lives sa pamagitan ng mga sufferings na ito. Dakilang Diyos, muli po, hiling ko sa iyo, lahat ng kapiling po namin ngayong gabi, pagpalain mo po, palaguin mo po, at naway maging kapuri-puri kami sa iyo. Nawa pagbulayan po namin ang mensaheng ito na aming tinalakay. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin, sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? So, wow, nasarapan po ang inyong lingkod dahil siguro sa sobrang namiss ko po kayo. Kaya muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po. LWBC members, medyo isolid po natin ang service po natin bukas at atin pong i-enjoy ang ating pong muling pagkikita-kita at pagsasama-sama. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso ay lagit-lagi ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. We love you all. God bless.